Ang Lakers nanalo kontra Indiana Pacers na walang LeBron James sa lineup dahil sa elbow injury na nakakommit nito kontra Denver Nuggets. Si Luka ngayon may 44 points, 9 rebound, 5 assists, 7 of 14 sa 3. 9 of 10 sa free throw, 14 of 25 sa field. Samantalang si Reeves, 19.6 of 14 sa field, 2 rebounds, 5 assists sa game at nakuha nila yung panalo. Si Luka first quarter pa lang may 22 points na nagpapakita talaga na mas nagiging effective to sa oras na wala siyang kaagaw bilang primary ball handler at team leader sa opensa. Yan yung napapansin kaya nga si Redick binawasan talaga yung minutes na magkasama si Luka at LeBron sa lineup at mismong sa game nila kontra Pacers lumilitaw na talagang nagiging effective itong si Luka kapag walang LeBron nakasabay sa lineup dahil si Luka may 5 of 5 sa 3-point area sa first quarter pa lang. Siya yung nagbibigay agad ng momentum sa Lakers offense at nakontrol nila agad yung tempo kaya napilitan ng Pacers na mag-adjust ng depensa kay Luka na nagbubukas mismo ng pagkakataon para sa ibang role player. Nalimutan ng Indiana na may Luke Kennard, Austin Reeves at Chimura Larabia na aasahan pa ang Lakers para mag-contribute ng points sa outside. Isa pang malaking factor ang mataas na shooting efficiency nila. Ang Lakers may 17 to 37 sa 3-point area samantalang ang Pacers meron lang 8 to 35 sa 3-point kaya sobrang naging efficient ang spacing ng Lakers. Mas maraming open shot para sa shooter at mas mabilis na transitioning mula sa labas. Kumpara sa Indiana, si Reeves may 19 points bago siya ma-fouled out sa game at lumitaw yung pagiging effective talaga niyan sa pagiging secondary playmaker, pick and roll partner kay Luka at off-ball scorer nila kapag nadodouble team si Luka. Kaya lumitaw yung balance na scoring nila ngayon habang walang LeBron at wala si Ayton sa lineup nila. Kaya parang talagang lumalabas ngayon na tama yung mga analyst na nakikitang mas nagiging effective si Luka at Reeves sa oras na hindi nila kasabay si LeBron sa lineup. Dahil sinasabi rin mismo dyan na masyadong nag-overlap ang team offense ng Lakers kapag pinagsasabay si Luka at LeBron kasama si Reeves. Si Luka at LeBron parehas ball dominant kaya talagang nagkakaroon ng overlap sa playmaking at minsan nagiging stagnant ang team offense nila. Kaya base mismo sa Lakers report na nagiging magulo ang opensa ng Lakers kapag sabay yung primary creator kaya mismong si Redick ang sumubok na paghiwalayin sa game at bawasan yung minutes ng mga to na magkasabay lalo na pagdating sa pag-initiate ng play nila. Isa pa sa nakikitang dahilan yung pagiging fit sa lineup dahil kapag si Luka LeBron magkasama, nababawasan ang touches ni Austin Reeves. Hindi siya masyadong nagagamit bilang secondary at playmaker dahil nakukuha ni LeBron ang second chance opportunity kapag si Luka at nagiging third option lang talaga si Reeves dyan. Pero kapag hiwalay ang minutes ng mga to, mas nagiging effective si Reeves sa secondary creator kasama si Luka. Mas lumalabas ang scoring at playmaker nito. Kaya may ilang games na sinusubukan din ni Redick yung lineup na Luka, Reeves at hiwalay si LeBron. Yung kombinasyon na sinusubukan ni Redick ngayon, nakikitang mas nagiging effective talaga. Dahil nga sa game nila Indiana Pacers, lumilitaw na si Austin Reeves kapag mas maraming touches, mas nagiging effective at gumagana yung pagiging secondary star nito kasama si Luka Doncic at dyan nagkakaroon nga ng maraming discussion na nakikita ngayon na mas nagiging effective ang lineup ng Lakers kapag si Luka at Reeves ang magkasama at hindi si LeBron dahil yung Luka plus Reeves lineup na walang LeBron malaki ang net ratings advantage kumpara sa lineup na magkasama sila. Halos 20 points difference pero 100 possessions sa performance ng team kapag si Luka at Reeves lang ang main creator. Mas productive ang offense, mas maraming open shot, mas mataas ang scoring efficiency. At yan mismo nakikita sa game nila kontra Pacers ngayon na habang walang LeBron na mas naging balance ang scoring at efficiency transitioning ng Lakers sa paligid ni Reeves at Luka Doncic. Kaya nakikita ngayon na mas effective kung walang LeBron nakasama si Luka at Reeves at pwede nga dyan nagkakaroon ng legit na usapan tungkol sa paglalagay mismo ng Lakers at coaching staff kay LeBron sa bench